Hello mga kabida-bida! For today's video, magluluto ako ng ginisang gulay. So, ito may capsicum, may peas, cabbage, and cauliflower. Sobrang mura po ngayon ng gulay dito sa amin dahil harvesting po ng mga farmer ng mga gulay. So, itong cauliflower, 200 yen lang po yan. Then, yung peas, 120 yen. Kayo na bahala mag-convert. Then, yung isang buong repolyo, 120 yen. Then, yung mga capsicum, binili ko po yan sa Costco ng 1.5 yen. So, eto, gigisahin ko lang siya para baon ko bukas. Then, kakainin ko ngayong gabi. Mahilig po kasi talaga ako sa gulay. Hindi nawawalang gulay sa akin. Dahil mas bet kong kainin kumpara sa mga karne-karne. Doon naghahalo naman po ako ng karne pero konti-konti lang. So, ayan, sinipag tayo. Sinamantala ko na dahil mura ang gulay ngayon dito. Except doon, organic daw siya. So, walang halong chemical, sabi ng nagtitinda. Then, eto guys, binili ko kay Kuya Chris sa Pinoy Online Store. Mamasitas, barbecue, caldereta, then yung crispy fry, hindi na rin mawawala yung Nor sinigang mix, which is favorite ko talaga yan. Then, chicharon, tapos toyo, and bagoong alamang, at bagoong isda. Ayan po yung mga in-order ko. Kahit mahal, isasakripisyo natin alang-alang sa cravings po natin. Kaya ko, dahil nakumpleto na naman ang mga kailangan ko, then ito, ang gaganda ng kulay ng mga capsicum. Tuwang-tuwa ako. Kinakain ko din po yan ng hilaw. So, pag lulutuin ko ngayon, iba-blanch ko lang siya. Hindi ko i-overcook. Kasi ayaw ko talaga ng overcook na gulay. Hindi ako kumakain ng sobrang lutong gulay. So, ayan, mag-start na tayong maghiwa-hiwa. Simula bata pa lang kasi ako, sinanay na ako ng mga magulang ko na kumain ng mga gulay. So, kahit may karne noon, hinahanap ko talaga yung gulay, lalo na yung kamatis. Kinakain ko lang siya ng hilaw, tapos lalagyan ko ng asin. Dati nga, nung naalala ko, hindi ako kumakain ng karne ng manok kasi nalalangsahan talaga ako. Kaya maswerte yung kuya ko kapag may ulam kaming manok kasi nga napupunta na lang sa kanila yung parte ko. Kaya luging-lugi talaga ako. Pero sa gulay, talagang hindi ako nagpapahuli. Gulay talaga yung gusto ko. Since maraming taniman dating lolo't lola ko both sides ng mga gulay tsaka prutas, ang swerte-swerte namin kasi libre lang talaga yun. Pinamimigay pa nga nila eh. Kaso ngayon dahil sa nawala na yung mga lolo't lola ko, unti-unting nabenta yung kanilang mga lupa. So ayun, wala na rin nagtatanim masyado ng mga gulay sa amin. Tas yung mga prutas naglaho na rin. Pero ayun, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Nandito ako sa Japan, hindi nawawala yung mga gulay. Lagi akong bumibili, lalo ng kamatis. Kahit mahal yan, bili lang ako. Then, pinipili ko talaga siya yung hindi overripe. Ayaw ko kasi yung sobrang lambot na kamatis. Dahil medyo iba na yung lasa. Kailangan yung ano lang, medyo may green-green pa. Yun yung pinakagusto ko, yung medyo crispy pa siya. Pero pag sobrang hinog na, parang ayaw ko na siyang kainin. At ito na nga, pati cucumber. Bumili ako sa Costco nung time na pumunta kami ng friend ko. Then, syempre, hindi mawawala ang kamatis. Isang box na talaga yung binili ko. Sabi nga ng friend ko, ba't ang dami mong binibiling kamatis? Eh, syempre, favorite ko yan. Hindi ako magpapahuli kahit mahal. So, 1.5 yata ang bili ko ng isang maliit na karton. Then, pinili ko pa yan. Actually, bawal talagang piliin dahil yung iba kasi, overripe na. Eh, ayaw ko. Parang patakas akong nagpili. Pinalitan ko. Then, ayun na nga. So, ayan, hiwa-hiwain na natin tong karneng pangsahog. Then, konti lang po ito, hindi po gaanong marami. Kasi, syempre, gulay talaga yung gusto ko. Kaya, kumuha lang ako ng konting pangsahog. Itong karne na to, nalaga na to kahapon pa. Then, katunayan yan, galing pa ako sa night shift. Wala pa nga akong tulog ngayon eh. Pero, dahil sa sinipag ako, magluluto ako ngayon. Ayan, nahiwa na yung mga gulay. Ang ganda talaga ng kulay, no? Very colorful siya. Then, may cabbage. Then, yung green peas. Ay, excited na akong tikman tong gulay na to. Pero, hindi ko alam kung masarap yung pagkakaluto ko. Papatikim ko sa friend ko pag darating siya. Kasi ganun po kaming dalawa kapag sino yung naunang magluto at mag-share po. Ayan, magigisa na tayo. So, ayan, maglalagay na po tayo ng mantika. Konti lang po talaga ako maglagay ng mantika kasi ayaw ko talaga yung
sobrang masebo or mamantikang pagkain. Dahil simula nung napunta po ako dito sa Japan, naging health conscious na po ako talaga. Kasi syempre health is wealth, di ba? Puhunan natin ang katawan natin, kaya kailangang ingatan natin ito. Simula nun, ang dami kong na-realize na bawal pala yung ganto, ganyan-ganyan. Kaigihan lang po talaga dito sa Japan, yung mga pagkain dito is hindi masyadong ingredients ba, yung sobra-sobrang sugar, sobra-sobrang salt, ganun. Marunong silang magbalanse ng mga pagkain. So, ayan, magigisa na tayo ng bawang. Ang mga Hapon, hindi sila masyadong gumagamit ng bawang, guys. Ayaw nila yata yung amoy. Pero yung, syempre, tayong mga Pilipino, kailangan natin ng mabangong pagkain, di ba? Sila light lang talaga. Ayaw talaga nila ng mabango. Kaya nga, hindi sila nagamit ng perfume. Pag may naamoy silang mabango, Diyos ko Lord, para sa kanila mabaho. Kusay daw yun para sa kanila. Kasi ako, pag pumapasok ako sa work, nagpapabango talaga ako, guys. Tas minsan may pasyente akong nakaamoy sa akin. Sabi niya ba naman sa akin, kusay daw, mabaho daw. So, sabi ko nung una, hindi ako, dahil sabi ko, anong mabaho? Sabi ko pang ganun. So, ayan na nga, speaking, nigigisa ko na po yung sibuyas. Then, ininext po natin dyan is yung aking hiniwang karne. Tapos, kailangan hintayin po nating mag-golden brown po siya. O kaya kahit, depende po sa inyo kung anong gusto nyo po. Kung kahit hindi na po, ilagay na po natin. Nilaga ko na po yan, ha. Medyo lang, hindi masyado, pero kahit papaano nalaga po siya. Ayan. Then, halu-haluin nyo po siya. Tapos, yun po, pinapa-brown ko po muna yung karne bago ko isunod yung mga gulay. Ayaw ko po kasi ng mabilis lutuin na karne. Yung iba kasi ayaw nila ng overcook ba yun na karne? Kasi yung iba ayaw ng overcook kasi mawawalan lasa daw. So habang nagluluto ako, kausap ko pa yung mag-aama ko dyan sa Pilipinas. Ayan, ka-video call ko po sila. 24 hours po kami nag-uusap. Then kahit nasa work, nag-uusap po kami. So ayan na nga guys, nimix ko na po lahat. Then halu-haluin. Joke. So, ayan. Ang ganda ng kulay, no? Nakakatakam siya. Pero hindi ko alam kung anong lasa. Kumbaga, nilagyan ko lang po siya ng pampalasa. Pero, tingin ko, pasok na sa panlasa ko. Kasi ako yung nagluto. Joke. Pero minsan, guys, napapansin ko, yung sarili kong luto, hindi ako nasasarapan. Pero kapag iba yung tumikim, nasasarapan po sila. Actually nga, nagluluto ako dito ng mga Filipino food, then binibigay ko sa mga katrabaho namin. Nasasarapan daw sila, pero hindi ko alam kung totoo, ha. So, ayan, nilagyan ko siya ng chicharon, yung pina-deliver ko nung kanina umaga. So, ayan, konting init pa. Then, konting halo-halo. Then, mamaya hanguin ko na siya kasi ayaw ko talaga ng overcook. Gusto ko yung crispy pang kainin. So, ayan guys, naluto na siya. Then, nag-prepare na po ako ng dinner ko. Ayan, kasama po niya is yung bilog na yan is mochi. Ang tawag nila dito sa Japan, may laman siya sa loob na angko. Yung sabi nila angko, matamis siya na parang beans na, parang giniling. Then, ayan, papartneran ko po siya ng barley, green, barley, organic po. Sikat po yan dito sa Japan. Ang daming mga Pilipino ang gustong bumili niyan dito. Nagpapasuyo sila. Though mahal po siya, pero ang daming health benefits po. Parang sa peso po yata yung bili namin dyan sa isang karton na yan is 1.5 sa pesos po. Then, ayan siya. Hindi daw masarap ang lasa nito kapag walang halong milk. Since wala na po akong milk, naubos na, diretso ko po siyang iinumin. Pero nasubukan ko na po siya na walang halong milk. Kaya naman po ng panlasa ko. Yung iba lang talaga ayaw nila yung lasa kasi parang lasang grass daw. Pero para sa akin, masarap naman kahit walang halong gatas. So, gusto ko kasi healthy ako, kaya inumin ko talaga, titiisin ko siya. So, ito lang po yung dinner ko. Hindi po talaga ako nagra-rice minsan kasi nga, syempre, mahal din ang bigas, joke. Pero, hindi talaga kasi syempre, pag sobrang dami yung carbo sa katawan natin, ay, nako,
sakit abot natin ito. Kaya pinapapak ko na lang po yung gulay. Tapos yan, yung mochi. So yan po. Thank you po sa pananood. Hanggang sa muli. Salamat. Please like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel at saka sa page ko. Pa-follow na lang po. Thank you and God bless.